padaanin mo kami. May pasyente kami sa ambulansya. Sir, kailangan namin magmadali. Ikaw, bakit ka sumisigaw? Ayos ka lang ba? Sir, pakiusap, ilipat mo ang sasakyan mo. Mahalaga ang buhay. Kalokohan. Mamatay man ang nasa sasakyan mo, anong pakialam ko? Isa pa, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Naglakas loob ka pang pakialaman ako. Subukan mong hawakan ulit ako. Hahawakan kita, anong gagawin mo? Anong magagawa mo sa akin? AMEA, sa payat mong yan, hindi ka pa nga sapat para kilitiin ako. Hoy, ikaw. Bitawan mo ako. Anong gagawin mo? Ihahatid kita sa tatay mo. Ang galing ni Mama. Ang galing-galing mo, Mama. Wow, ang galing ni Mama. Wow, ang galing ni Mama. President Gu. Sir, may kailangan ka ba? Tatay na gago. Bakit siya nandito? Hindi mo na ako naalala? Ha? Hindi ba ito ang unang beses nating nagkita? Nagkamali ba ako ng pagkakakilala? Anong pangalan mo? New Xiao Hua. Ang lakas mo para buhati ng isang kotse. Yun. Sadyang malakas lang ako. Sadyang malakas. Malakas. Hua. Tingnan mo ulit ng maigi. Talaga bang hindi mo ako naalala? Ako. Hindi ko talaga maandaan. Paano naman ang isang ordinaryong babae? Makakabuhat ng kotse? Kailangan kong makaisip ng paraan para mapanatili siya sa tabi ko, para malaman kong siya nga. Ang babae 5 taon na ang nakalipas. Hua. Sabi mo kanina, sadyang malakas ka. Kung gayon, bagay na bagay kang maging bodyguard. Ayoko. 100,000 kada buwan. 100,000. Ano? Ayaw mo pa rin? Ang pagiging bodyguard ay makakatulong sa pagbuksan ng kasamaan at makakakita ka pa ng pera para hindi malugi ang Taoist Temple. Gusto ko. Bukas ng 1:00 AM. Mag-report kayo sa harap ng group. Diyan, pao-pao. Ara na. Ililibre kayo ni Mama ng masarap na pagkain. Yehey! Pao. Nakita ko na si Papang gayon. Ha? SAA. Si Papa yung taong yon kanina. Pero ito, huwag na huwag mong ipaalam kay Mama. Bakit? Kasi si Papa ay isang lokong lalaki. Nakita ko kanina, siya at yung ibang babae magkayakap. Kuya, nakita mo ba ng malinaw? Paano kung nagkamali tayo kay Papa? Hindi pa alam ni Mama na bumaba tayong bundok para hanapin si Papa. Obserbahan muna natin siya ng ilang panahon bago natin sabihin kay Mama. Diyan, pao-pao. Ano ang pinag-usapan ninyong dalawa? Tara na. Opo, Mommy. President Gu, sa listahan ng mga nagstay sa hotel 5 taon na ang nakakaraan, wala talaga ang pangalang New Xiaohua. Sa tingin mo, baka noon hindi yan ang pangalan niya. Malamang. President Gu, hindi ba natagpuan na ang babaeng iyon 5 taon na ang nakakaraan? Bakit patuloy pa rin kayong nag-iimbestiga? Pakiramdam ko kasi. Sobrang biglaan ang paglitaw ni Shen Yao. Imbestigahan mo si New Xiaohua. 5 taon din ang edad ng mga anak niya. Hindi kaya, siya talaga ang ina ng mga anak ko? Ang lakas ng loob mong magnakaw ng litrato. Sino ka ba? Mag-ingat ka, ay dedemanda kita sa paninirang puri. Ang lakas ng loob mong magnakaw ng litrato ko. Wala akong ginawa. May ebidensya sa video. Paumanhin, hindi ko inakala na ang kalidad ng cellphone mo ay ganito kahina. Ang cellphone ko na binayaran ko pa ng 72 hulog, hindi pa tapos ang utang ko. Ibalik mo sa akin ang mga litrato sa cellphone ko.
Magnanakaw ka na nga, mayabang ka pa. Naku, multo. Gaga, gusto mo bang mamatay? Si Wugang na ito, balita ko ay madalas kumuha ng litrato sa ilalim ng palda ng mga babaeng empleyado. Sa wakas, nahuli rin siya sa akto ngayon. Dalhin mo si Wugang sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos, bigyan mo si Niu Xiaohua ng award para sa kabayanihan. 50,000 piso ang premyo. Sa susunod, tingnan lang natin kung malakas ka pa ng loob. Niu Xiaohua. President Gu. Ayos ka lang ba? Secretary Lin. Parang nabali ang kamay ko. Kamay. Madali lang yan, ibabalik ko. Ito ang nabali. Nako, parang mali ang pagkakabalik ko. Bilisan mo, Secretary Lin. Dalhin mo ako sa ospital. Huwag kang lumapit. Nabali rin ang binti ko. Ito, Niu Xiaohua, dahan-dahan ka lang. Bilisan nyo, tawagan ang ambulansya. naalala ko, hindi naman nasaktan ang lig mo. Bakit ka may suot na ganyan? Huwag kang lumapit. President Gu, hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko alam na ikaw pala ang nasa likod. Gusto mo, himasin ko. Huwag na, huwag na. Sa pagkakataong ito, buti na lang bali lang. Sa susunod, baka, kasama ka na sa kahon, diretso na sa 3 kilo. Azi, Ayos ka lang ba? Mabuti at nandyan ka. bakit naging ganito? Sino ang gumawa nito? Siya. Ako. Sino ka? Siya si Niu Xiaohua. Siya ang personal kong bodyguard. Bodyguard? Mabuti at nandito kayong dalawa. Kasing lakas niya ang lakas mo. Maglaban kayo rito. Sino ang mas malakas? Huwag na lang kaya. Tingnan mo yan. Huwag kang mag-alala diyan. Ang lakas ni Shen Yao, hindi siya magpapatalo sa iyo. Ayaw niyang lumaban dahil. Baka peke lang din ang lakas niya. Baka natakot ka. Kung lalaban, lumaban na ng malaki. Ano ang pwedeng paglabanan dito? Huwag na lang kaya. Paano kung... 1,000,000. Premyo sa kompetisyon. Milyon? 1,000,000. Talaga? Kung ganoon, sasali ako. Prom D. Secretary Lin. Agad tayong magdaos ulit ng weightlifting competition. Lahat ng respetadong tao sa mundo ng weightlifting ay imbitahin bilang hurado. Opo, President Gu. President Gu, para sa kompetisyong ito, dinala ko ang pinakamagaling kong estudyante. Dinala ko sila. Siya lang mag-isa. Ay kayang buhatin ang 200 kilong bato. Ano ba yang sayo? Ang estudyante ko, kayang kumain ng 100 mantu sa isang kainan. Wala sa inyo ang makakatalo sa estudyante ko. Siya ay 3 bises ng weightlifting champion. Maraming salamat sa inyong pagpapahalaga. Sa pagkakataong ito, ang ipinadala ko ay ang aking bodyguard. Inaasahan ko rin ang resulta ng kompetisyong ito. President Gu, hindi ba't masyadong magastos kung magsasagawa ulit tayo? Ang weightlifting competition. Basta't matukoy lang ang tunay nilang pagkatao. Malapit nang magsimula ang weightlifting competition. Mangyaring maghanda ang lahat ng kalahok. Prom di na taga-probinsya. Kahit demonyo susunod sa pera. Matatalo ka lang. Nasaan ang langaw? Bakit ang ingay? Ang kompetisyong ito ay may 3 round. Best of 3. Ang mananalo ng 2 round ay siyang magiging kampiyon. May premyong 1,000,000 piso. Unang round. Sino ang makakabuhat ng 200 kilong barbell ng higit sa 10 segundo ay siyang mananalo. Ngayon, tawagin natin ang unang kalahok sa entablado. Hahaha. Mukhang hindi naman magaling ang alagad mo. Tawagin natin ang pangalawang kalahok. Ay, muntik na. Tawagin natin ang pangatlong kalahok. China. Kaya mo yan. Sayang naman ang pangatlong kalahok.
Ngayon, tawagin natin ang nagdaang kampiyon ng weightlifting competition, si Emil Shenyao. Sa nakaraang kompetisyon, siya ang nagwagi sa pagbuhat ng 200 kilong sandbag. Sa nakaraang kompetisyon, abangan natin ang kanyang performance ngayon. Anong nangyari? Pinapalitan ko na ang barbelong walang laman. Bakit ang bigat pa rin? Seg! Si Miss Shen nga ay may potential. Dati, narinig ko na kaya niyang buhatin ang 4 na sako ng buhangin mag-isa. Hindi ako naniwala. President Gu. Si Miss Shen, may lakas nga. 5 taon na ang nakalipas, madali niyang nabuhat ang 200 libra ng sako ng buhangin. Bakit ngayon, hirap na hirap siya? Congratulations, Shenyao. Siya ang unang matagumpay na nakatapos ng hamon. Ngayon naman, tingnan natin ang resulta ni Nyuxia Ohua. Hindi ba ito kalokohan? Ito ay isang weightlifting competition. Paano nila hahayaang sumali ang isang napakaliit na babae? Baka naman, paalang sa 1 milyong ito, pinilit lang siyang sumali para dumami ang bilang. Baka mamaya, tumakas lang siya na parang asong may buntot sa pagitan ng mga hita. Kung kaya niyang buhatin yan, maghuhugas ako ng buhok ng nakabaliktad. Teacher Gao. Siya ang bodyguard ko. Ang ilang bagay, mas mabuting sabihin pagkatapos ng kompetisyon. Anong kinakatakutan mo? Hindi ako naniniwala na kaya niyang buhatin yan. Itong barbell na to. Bakit ang dulas ng magkabilang dulo? Chi! Hindi man lang mahawakan. Bumaba ka na dyan. Huwag ka nang magsayang ng oras dito. Bumaba ka na. Nyuk Xiaohua. Kung kaya mong buhatin yan, tatahulan ko ng 3 beses na parang aso at bibigyan pa kitang 5 milyong piso. Paano nangyari yon? Wow! Paano yan posible? President Gu, saan mo nakuha ang weightlifting prodigy na yan? Hindi pa ako nakakita. Ng taong kayang buhatin ang 200 kilo na barbell gamit ang isang kamay. Impossible. Siguradong nandaya siya. Paano mo naman nasabi? Nanandaya siya? Kahit ang mga professional na weightlifter ay hindi nang angahas gumamit ng isang kamay lang. Pero siya, binuhat niya gamit ang isang kamay. President Gu, ang taong matuwid ay walang kinatatakutan. Pwede kang magkatawag ng tao para suriin. Pero, kung walang problema sa pagsusuri, ang 3 pahol ng aso na sinabi mo, at ang 5 milyong piso, huwag mong kalimutang kuparin yan, ha? Niloloko lang niya ako sigurado. Gusto niyang palayain ko siya. Walang problema. Gaguro sa po. Talagang 200 kilo. Imposible yan. Paano nangyari yan? Kung hindi ka naniniwala, pwede ko pang subukan uli para sa'yo. Imposible yan. Hihehi. Henyo. Alagang henyo. Ang galing. Niu Xiaohua. Ang galing mo talaga. Talagang binibigyan mo ako ng mga sorpresa. Ikaw naman ang magpakitang gilas. President Gu. Tuparin ang pustahan. Aw! Aw! Ang ganda ng tahol mo. Ibigay mo sa akin. Akin na yan. Nyuk Xiaohua. Maghintay ka lang. Babawi ako sa'yo. Ngayon, dumako tayo sa ating ikalawang round ng labanan ng manok. 3 minuto. Kung sino ang mananatili sa entablado hanggang dulo, siya ang magiging kampiyon. Simulan na ang laban. Nyuk Xiaohua. Tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Ayoko na.
Uwi na ako kay mama. President Gu, bakit po itong si Miss Shen ay puro kakbo lang? Tapos na ang oras. Binabati ko kayong dalawa na natili kayo sa paligsahan. Suwerte ka lang. Ang nanalo sa laban na ito ay si Niu Qiahua. Ano? Ang weightlifting competition ay tungkol sa lakas. Pero ikaw, puro iwas lang ang ginawa mo para manalo. Bakit? Baka naman alam mo na ang lakas mo ay hindi kayang tapatan si Niu Qiahua? Ace. Napagod lang ako. Kung gayon, makipaglaban ka ulit kay Niu Qiahua. May lakas ka ba ng loob? O baka naman, ang sinabi mong malakas ka noon pa ay puro kasinungalingan lang? Chings, paano naman kita lolokohin? Niloko mo ako o hindi? Alam mo sa sarili mo. Niu Qiahua. Isipin mo. 5 taon na ang nakalipas, nasa Jinji Hotel ka ba at nagligtas ng isang lalaki? Isipin mo. 5 taon na ang nakalipas, nasa Jinji Hotel ka ba at nagligtas ng isang lalaki? Hindi. Sa Kwanji Hotel ako pumunta. Ace, ano ang pinagsasasabi mo? Hindi ba ako ang nagligtas sa'yo 5 taon na ang nakalipas? Niu Qiahua. Sigurado ka bang sa Kwanji Hotel ka pumunta? Bakit? Evilness. Xiaohua. Parang dinatnan ako, kaya nawalan akong lakas. Pwede mo ba akong samahan sa banyo? Sig, bayad muna. Ano ang ginagawa ninyo? Pinahiya ninyo kami kanina. Kaya kailangan namin kayong turuan ng leksyon. Huwag na huwag ninyong sasaktan si Xiaohua. Ang galaw na yan. President Gu, tama nga ang hula ninyo. Ek nga ang lakas ni Miss Shen. Nandadaya siya. Siya nga ang babae noong gabing yon. Umalis ka. Niu Qiahua. Xiahua. Chengs. Sa wakas, nahanap din kita. Presidente Gu. Hindi ka naman siguro. Ayaw mo lang akong bigyan ng premyo, kaya ganyan ka. Ito ay isang black card na walang limitasyon. Sayo na yan. At saka, mula ngayon, ang buong Go Group ay sayo na rin. Presidente Gu.
Hindi ka naman siguro na bago, di ba? Hindi. Bakit parang ang tanga-tanga mo? At parang kulala. Nyuk Xiaohua, ang mukha ni Presidente Gu, pwede mo bang hawakan basta-basta? Shen Yao. Ngayon, ikaw naman ang magpaliwanag. Tungkol sa pandaraya. Miss Shen, naayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Siguradong walang magiging problema. Chengs, hindi ko ginawa yan. Ek yan. Ek! Ito naman? Chengs, maniwala ka sa akin. Ako pa rin ang nagligtas sa'yo. Talaga? Paano ang lakas mo? Chengs, mula noon nawala na ang lakas ko. Natakot ako ng sobra. Kaya nag-isip ako ng ganitong paraan para makilala mo ako. Sayang. Paano mo patutunayan? President Gu CCT ng hotel, mula 5 taon na ang nakalipas na restore na ang mukha gusto mo bang tingnan? President Gu, Chengzi. President Gu, huwag mo akong takutin. Chengzi, President Gu, huwag mo akong takutin. President Gu. Buti naman, buhay pa. President Gu, gising. President Gu, Gising. Hala, ako na. President Gu. Naku, lumampas na naman ang lakas ko. Nahanap kita rin sa wakas. Tulad mo talaga ng nanay mo, sobrang lakas. Pero ang lakas mo sa akin na rin, yan sa lalong madaling panahon. Chengs. Chengs, gising ka na. Gising ka na pala. Mabuti naman at gising ka na. Huwag mo akong hawakan. Chengs, tutulungan kitang bumangon. Huwag mo akong hawakan. Huwag niyo akong hawakan. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Basta palitan mo lang ang mukha ni Nyuk Xiaohua ng mukha ko. Lahat ng perang ito ay sa iyo na. Bakit ikaw? Ako naman talaga. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Aray, 6:00 na. Kailangan ko nang sunduin ang mga anak ko sa eskwela. Lilindol. President Gu, mas mabuti kung hanapin na natin ang Heavenly Mountain Divine Healer para iligtas si Lola at para na rin mawala ang malas mo. Kung mananatili ka pa kay New Xiaohua, baka maaga kang mamatay, President Gu. Bali ang binti ko. Umalis ka muna. Oh, President Gu. Sabi-sabi, ang Heavenly Mountain Divine Healer ay hindi lang marunong manggamot, kundi may kapangyarihan din. Pero matagal na siyang nagtago. Mahirap na siyang mahana. Kung mahahanap ko ang Heavenly Mountain Divine Healer at nagamot ko ang binting Lola, baka magbago ang tingin ni Gu Chengs sa akin. Chengs, kilala ko ang Heavenly Mountain Divine Healer. Ikaw? Azi. Ikaw ba to? Ito na ang Heavenly Mountain Divine Healer. Hindi mukhang yung mistikong itsura ng mga immortals. Pekeng healer ba to? Mommy, bakit mo ako dinala dito? Kasi nga
Nasugatan ko si President Gu ng 2 beses, kaya nagpunta ako para mag-sorry. Kung sakaling patalsikin niya ako, ano na gagawin ko? Ikaw ang nagkamali, ikaw na lang dapat pumunta. Marami naman ang itinuro ni Master sa bundok na gamot at hiyaling, dapat gamitin mo na yan. Takot ka lang naman. Na may side effects siya at sisihin ka. Para makatipid ka sa ospital, di ba? Ang galing naman ng anak ko. Ang lakas ng negatibong enerhiya, bakit ganito kalala? May nagnanakawang swerte ng pamilya Gu. Tara na. Siege. Hala, nandito na pala kayo. Nyuk Xiaohua, anong ginagawa mo dito? Para magbigay ng bulaklak. Tingnan mo nga ang itsura mo, ang hirap mo. Ano namang magandang bagay ang maibibigay mo? Ikaw. President Gu, narinig ko po na ang pagbibigay ng bulaklak ay nakakapagbasaya ng kalooban. Para sa'yo ang bulaklak na to. Para sa susunod, hindi ka na mainis o mag-alala. Niu Xiaohua, ilayo mo yan. Aray. Siege. Nyuk Xiaohua, nagpapanggap ka lang bang tanga o sadyang tanga ka talaga? Ang krisantemo ay para sa patay. Paano mo naibigay yan kay President Gu? Kung wala ka talagang magawa, magbasa ka na lang ng libro. Hindi mo ba alam na ang krisantemo ay mayroon ding mainit at matamis na kahulugan? President Gu, tingnan mo siya. Ang bulaklak na to, mukha namang ayos. Kukunin ko na lang kahit labag sa loob ko. Apo Chengs, anong ginagawa ninyo? Lola, tingnan niyo po itong si Nyuk Xiaohua, bastos at walang modo. Ang buong bahay ay naging. Ang pamilya Gu, matagal nang walang ganitong buhay na sigla. Munting dalaga, ano ang pangalan mo? Niu Xiaohua. Lola, bakit ka bumaba? Masakit ang binti ko, bumaba ako para makisaya. Lola, ito ang Heavenly Mountain Divine Healer na nahanap ko para gamutin ang binti mo. AMM. Kung hindi dahil kay Miss Shen Yao, sa kanyang 3 pagbisita, at taos-pusong pag-imbita sa akin, hindi ako personal na bababa ng bundok. Heavenly Mountain Divine Healer. Hindi ba siya ang master ko? May 2 Heavenly Mountain Divine Healer ba sa mundong ito? Hindi ka ang Heavenly Mountain Divine Healer. Pekka, Sino itong batang paslit? Pati ako ay nangahas na questionin. Lola. Kaya kong gamutin ang binti mo. Ikaw, isang batang paslit na wala pang buhok sa katawan? Umalis ka na. Huwag kang magsayang ng oras. Nyuk Xiaohua, dinala mo ba ang anak mo? Nandito ka ba para magpatawa? Ang galing ng anak ko sa medisina, direktang itinuro ng aking guro. Nagtiwala ako sa kanya. Sino ang guro mo? Ang guro ko ay walang iba kundi ang Heavenly Mountain Divine Healer ng Chanling Mountain. Nyuk Xiaohua, ano bang biro yan? Ang kagalang-galang na Heavenly Mountain Divine Healer, magiging guro mo? Aba. Mukhang matagal akong nagkulong, kaya may nakalusot. Anong klaseng ordinaryong tao ang nangangahas sa bihing estudyante ko? Kung gayon, talaga bang impostor siya? Kung ikaw ang Heavenly Mountain Divine Healer, sabihin mo, bakit nagkaroon ng problema ang binti ni Lola? Ano ang sanhi? Ang binti ng matandang ginang na ito ay dahil sa matagal ng lamig. Hayaan niyo akong. Nagsisinungaling ka. Ang binti ni Lola ay dahil sa patuloy na pagpasok ng masamang enerhiya. May sumusubok na gawin ang kapalaran ng pamilya Gu. Anong masamang enerhiya? Hoy, bata. Huwag mong sirain ang aking kasiyahan. Kung hindi, hindi ko nagagamutin ang sakit na ito. Matanda. Chengs, hayaang gamutin muna ng Heavenly Mountain Divine Healer ang binti ni Lola. Malalaman natin kung totoo o hindi. Master. Sige po. Diyan. Kung saktan niya si Lola, patayin mo siya. Huwag kang mag-alala, Mama. Gumaling na. Lola, kumusta ang pakiramdam niyo? Ayos na.
Talagang ayos na. Hindi na masakit kahit kaunti. Nyuk Xiaohua, gumaling na ang binti ni Lola. Hindi ka pa ba alis kasama ang maliit mong maloloko? Gumamit siya ng mga kulisap at panggagamot upang maglagay ng isang nakakalitong pagsasabuatan. Pansamantala lang gumaling ang binti ni Lola. Paano nalaman ng batang ito? Puro kakalokohan. Paano mo patutunayan? Gumamit ako ng bulit. Makita ang loob at labas. Walang may tatago. Agad-agad tulad ng utos. Basagin! Paano nangyari yan? Sinasadya mong manira para hindi magamot ng Heavenly Mountain Divine Healer si Lola, di ba? Para sa matandang babae. Sasabihin ko sa'yo, nag-hear ka ng isang paslit para lang ipahiya ako. Hindi ko nagagamutin ang binti mo. Huwag po kayong mag-alala, Lola Gu. Kaya kung gamutin ang binti nyo. Promdi talaga, Promdi. Walang alam sa mundo. May dahilan ang ginagawa ng anak ko. May dahilan siya sa ginagawa niya. Huwag kang makialam. Sa tingin ko, Promdi lang talaga siya, walang alam sa mundo. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataon para magnakaw, di ba? Lola. Huwag po kayong magmadali. Tingnan muna natin. AMM. Nahanap ko na. Ito yon. Lola. Hindi po ako. Si Shen Yao po. Siya po ang nag-utos sa akin. Gusto ko lang kumita ng kaunting pera. Ayoko pong mamatay. Lola, mabilis na lumitaw ang ginintuang liwanag. Protektahan ang tunay na tao. Lola, tumayo na po kayo at tingnan. Hindi na masakit ang likod ko. Hindi na rin masakit ang binti ko. Talagang gumaling ang binti ko. Hindi na rin masakit ang dibdib ko. Salamat, Dian Dian. Dian. Bakit may masamang enerhiya sa bahay? May gustong kumuhang suwerte ang pamilya Gu. Mabuti na lang at nalinis agad. Kung hindi, wala na si Lola. Ang galing mo, Dian. Sino kaya ang gustong kumuha ng suwerte ng pamilya ko? Chengs, huwag kang maniwala sa kanila. Siguradong may ginawa silang sumpa. Talaga. Pero sabi ng sinungaling na yan. May nag-utos sa kanya. Wala akong ginawa. Nyuk Xiaohua, huwag mo akong siraan. Sinungaling. Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo? Kung hindi ka magsabi ng totoo, ipapalabas ko si Dian ang itim na usok para kunin ka. Si Shen Yao. Inutusan niya akong maglagay ng kulam. Gusto niyang kontrolin ang pamilya Gu. Chengs, wala akong ginawa. Siya lang. Siya lang ang naninira sa akin. Ito ang perang binigay sa akin ni Shen Yao. Ano yan? Ek! Lahat yan, Pek. Sila lang dalawa ang naninira sa akin. Tama na. Shen Yao. Kunin mo ang pera mo at lumayas ka sa paningin ko. Mula ngayon, walang utang na loob sa isa't isa. Umalis ka. Ang galing mo, Dian. Yeah. Dian. Treat niyo ni Lola ng masarap na pagkain. Yeah.
Lola, pwede ba akong magdala para kay Pao Pao? Naman. Ang kita ng bata na to, nakakamahal. May nakadikit sa labi mo. Ako na, pupunasin ko. Mabagal ang usad ni Mama at Papa. Kailangan ko silang tulungan. Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Pasensya na. Xiaozi, dalhin mo si Xiao Hua para magpalit ng damit. Baka magkasakit siya. Nasa aparador sa kwarto ang mga damit. Sige. Sig. Hindi ka. Ayos ka lang ba? Akala ko may panganib ka. President Gu, sandali lang. Yung zipper ko ay parang na-stock. Tulungan kita. Mali ba ang nakita ko? Anong nangyari, President Gu? Wala. Naihatid ko na si Lola. Hintayin mo ako. Kasalanan lahat ni Xiao Hua, ang cute na yon. Pati na rin ang anak niya. Dapat sana ay nanatili na ako sa pamilya Gu. Wala kang silbi. Anong karapatan mong magalit? Kung hindi dahil sa katangahan mo, matagal ng akin ang gugroup. Ming Yuan. Bukas, samahan mo ako sa auction. Kunin natin ang Cloudstone. Kapag nakuha natin ang Cloudstone, si Gu Chengze ay magiging isang walang silbing tao, at lahat ng bagay sa gugroup ay magiging akin na. Rojackson anak. Huwag mong kamuhian ang iyong ama. Wrong. Hindi niya kasalanan na naghiwalay kami. Royets, Wala rin siyang magawa. Ma. Gumising ka, ma. Ma. Gumising ka, ma. Nanay, gumising ka na. Nanay. Kasalanan ito ni Papa. Nahirapan manganak si tita ngayon, kaya hindi ako makaalis. Simula ngayon, alagaan ka namin ng mabuti. Gu Chengz. Ang kaarawan mo ang naging anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko. Siguradong ipaghihiganti ko ito. Kapag nakuha ko na ang Cloudstone, tingnan natin kung ano ang ipanlalaban mo sa akin. Isang kumpok lang ng bato. Ano ang maganda diyan? Hindi ito ordinaryong bato. Kung hihiwain, sa loob ay may kumikinang na jede. Ang isang piraso ay katumbas ng 0 taon mong sahod. Ang mahal naman. Hindi ba parang ito lang ang mga bato na nilalaro ko sa bundo? Hindi ito. Ikaw. Gusto mo bang sumama sa akin sa action para tingnan? Ano nung maganda sa mga bato sa action? Talaga? Bakit na naman nandito si Xiao Hua? Xiao Hua, naglakas loob ka talagang pumunta dito. Ang mga dumadalo sa auction ay pawang mga alta sosyedad. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto rin makipag-ugnayan sa mayayaman. Emie. Hindi pa nga nakapasok. Nairinig ko na ang ingay. Akala ko palengke na. Ikaw! Promdi, alam mo ba kung ano ang auction? Yang basurang bato na yan, ikaw lang ang may gusto. Aw pao.
Mommy, Paano naman ang isang bata makakabuhat ng ganoong kalaking bato? Nga. Ang anak ko ay may likas na lakas. Nyuk Xiaohua, ano ang ginagawa mo rito dala-dala ang basurang bato na yan? No, no, no. Hindi lang isa. May isa pa. 5. Lahat sila nandito. Ang 5 batong ito. Sa halagang ito lang. 5 milyon. hindi. 500 piso. Nyuk Xiaohua, dala-dala mo ang mga basurang bato na ito at gusto mo pang i-auction? Huwag mo nang sabihing 500 piso. Kahit 50 piso, walang bibili. Nga, maganda sana, pero bakit parang palamuti lang ang utak? Salamat sa papuri mo sa ganda ko. Ang tanga mo talaga. Pinapayuhan kitang bago magsimula ang auction, itapon mo na ang mga sirang bato mo. Binababa lang nito ang antas ng auction. Hindi ko kayo niloloko. Itong batong ito ay kayang maglabas ng bagay na kasing luntian ng tubig. Ang batong ito ay makakapaglabas ng jede? Imposible yan. Ang mga naririto ay mga kilalang eksperto sa pagtatasa ng kayamanan. Nyuk Xiaohua, kung hindi ka nahihiya, ako ang nahihiya para sa'yo. Kayo ang mga promdi. Ang batong ito ay magandang bato. Pao. Hindi nila alam ang halaga. Mamaya kapag nabuksan na ang bato, para lumuwa ang mata nila sa inggi. Ang batong ito. Baka wala man lang karapatang. Ma-auction, di ba? Tama. Sino ang gustong bumili nito? Bibilhin ko lahat. Sa Daddy. Hindi ba si President Gian? 1 bilyon. Kukunin ko lahat ng batong ito. President Gu, ngayon, talagang, ang guwapo ninyo. Guchens, mukhang dahil kay Nyuk Xiaohua, naging tanga ka na rin. Gumastos ng 1 bilyon para sa basurang bato. Shen Yao. Hindi pa tayo tapos sa nangyari kay Lola, pero ikaw na mismo ang lumapit. Hindi pa tayo tapos sa nangyari kay Lola, pero ikaw na mismo ang lumapit. Dati bulag ako kaya ako sumama sa'yo. Ngayon? Ngayon, siya ang kasama ko. Siya? Mukhang si Shen Yao ay inilagay niya sa tabi ko. Chengs. Matagal na tayong hindi nakita. Gaming Yuan. Hindi ko kayang hawakan ang kamay mo. Natatakot ako na kapag hinawakan ko, ang puso ko ay maging kasing itim ng sayo. Aking kapatid, ang ugali mo talagang hindi nagbago. Gaming Yuan. Huwag mong kalimutan ang mga masasamang ginawa mo. Paano ka pa nagkaroon ng mukha para bumalik sa bansa? Wala naman akong ginawang masama. Mga kasuklam-suklam na bagay. Bakit hindi ako makakabalik sa bansa? Bukod pa rito, may ebidensya ka ba? Arestuhin mo ako. Ngayon lang ako nakakita ng taong humihingi ng ganyan. Sage, pagbibigyan kita. Hoy, anong ginagawa mo? President Gu, Halata namang hindi siya mabuting tao. Ihagis mo ang ebidensya sa mukha niya. Nyuk Xiaohua, anong ginagawa mo? Hindi mo pa ba alisin? ayoko. Mommy. Ang aura ng tiyuhin na ito ay katulad ng masamang enerhiya sa bahay ni Lola Gu. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Sigurado ka? Kung gayon ang nangyari kay Lola, ay malamang na may kinalaman sa kanya. Wala pa lang ebidensya. Guchengs. Ito ba ang babaeng gusto mo? Bastos at walang modo. Talagang magkakasama ang mga masasamang tao. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob ka pang magsalita ng masama tungkol sa kanya, tatahin ko ang bibig mo. Mga ginang at ginoo, ang action ay opisyal na magsisimula ng gayon. Mangyaring umupo. Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagal. Hindi ako naniniwala sa bato niya. Mga ginagalang na panauhin.
Ang nasa harapan ninyong gayon ay ang unang item na i-action gayong araw. Ito ay mula sa Eka lang. Nyuk Xiaohua, hindi ba't sinabi mo kanina na ang bato mo ay makakagawa ng jade? Bakit hindi mo muna ipakita sa amin? nga. Curious din ako. Ang mga batong yon. Makakagawa ba talaga ng jede? Gu Chengs. Sa tingin ko, ang taong ito sa tabi mo ay magaling lang magsalita ng walang laman. Masyado siyang magaling. President Gu, huwag kang mag-alala. Tingnan mo kung paano ko sila bubulagin sa inggit. Sandali lang. Nyuk Xiaohua, hindi mo ba ipapakilala kung saan galing ang mga kakaibang bagay mo? Saan galing ang mga ito? Ang mga batong ito ay nakuha ko sa Narinig ko na sa Chenling Mountain. kahit anong bagay doon. Ay napakamahal. Kahit isang damo lang, ay isang halamang gamot. Tama nga naman. Tianling Mountain hindi nga makapasok ang ordinaryong tao. Lalo na kung magdala ng ganoong karaming bato pababa ng bundok. Hindi ako naniniwala. Hindi rin sinabi sa akin ni Master dati na ganoon pala kamahal ang mga to. Ang batong 2, malabo ang kulay. Makinis ang ibabaw, bilog ang hugis. Malinaw na galing lang yan sa ilog sa kapatagan, na bato. Imposibleng may jade na lumabas dyan. Gu Chengzi, ikaw lang ang tanga. Nagagastos para bilhin ang mga batong yan. Naniniwala akong hindi niya ako bibigin. Tanga. Hindi nyo naiintindihan. Gumagastos si President Gu para pasayahin ang isang tanga. Manood na lang tayo at magsaya, di ba? Sinabi ko na, ang mga batong to ay hindi ordinaryong bato. Paano mo patutunayan? Mayroon bang gamit dito para buksan ang bato? Kung ano ang sabihin mo, yun na yun? Itim na jade? Saan mo naman napulot yan sa basurahan? Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Ang basura namang jede na yan. Hindi ba yan isang ordinaryong itim na jade? Sa madaling salita, isang piraso lang yan ng uling. Niu Xiaohua. Ano pa bang sorpresa ang hindi ko alam? Ito ay SKY Blue material mula sa Dushan Jade. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong itim. Pero kapag tinamaan ng ilaw, magre-reflect ito ng iba't ibang kulay. Mingyuan, baka nagkamali kang tingin? Ang Dushan Jade ay mahirap nang mahanap, lalo na ang SKY Blue material. Ang maliit na piraso ay bilyon-bilyong yuan. Paano pa kaya ang ganoon kalaking piraso? Bilyon-bilyong yuan. Kung gayon, yayaman ako. SKY Blue material pala talaga. Ito ay isang beses lang sa isang siglo. Sa unang pagbukas pa lang, SKY Blue material na agad. Kung gayon, ang mga susunod na piraso ay mas maganda pa, hindi ba? Ituloy mo pa ang pagbukas. Kayo naman, mga walang alam sa mundo. Baka naman swerte lang ang unang piraso. Talaga? Naku, Ice Skin Floating Flower pala. iskin. Dekalidad na glass jade. Ang kristal na jade na ito, Lahat ng ito ay pambihira at walang kapars. 1 bilyon. Bibilhin ko lahat yan. 2 bilyon. Sa akin nyo ibenta. Sa akin nyo ibenta. Huwag kayong magmadali. May huling atake pa. Aw-paw. Laban. Mommy, nandito na ako. Emperor Green Glass Jade. ang kulay. Ang kinang. Ang mga tira-tira pa lang nito ay higit pa sa 1 bilyon. Sa lahat ng taon ko bilang host, gayon lang ako nakakita ng ganito kalaki at ganito kapuro na glass jade. Anumang bato na mayroon ka sa hinaharap, sa akin mo ibenta lahat. Hindi problema ang pera. Ano? Hindi ka naman siguro binigo ng kuya mo, di ba? Ikaw talaga, Niu Xiaohua, ang galing mo. Kalma. Huwag nating kalimutan. Ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Gayon ang pangalawang kayamanan, ang perlas ng malalim na dagat. Gayon ang pangalawang kayamanan ang perlas ng malalim na dagat. Ang batong ito ay donasyon mula sa isang hindi nagpakilalang tao. Cloudstone. Tito Ge. Hindi ito kung ano mang perlas mula sa malalim na dagat. Ito ay Cloudstone. Cloudstone. Nagsabi na dati si Master, kahit maganda ang pangalan ng Cloudstone, sa totoo lang, nitong ilipat ang swerte ng isang tao sa ibang tao. Hindi ba't masamang bagay yan?
Kaya hindi ito dapat mapunta sa kamay ng masasamang tao. Panimulang presyo, 50 milyon. 1 bilyon. President Gu, lumabas na ang masamang bagay. Kung totoo ang sinasabi ni Kuya Hua at Dian, hindi dapat mapunta ang batong ito kay Gu Mingyuan. 10 bilyon. 10 bilyon. Gu Cheng's. 11 bilyon. Mayroon ba tayong ganoong karaming pera? Basta makuha natin ang Cloudstone, ano pa ang hindi natin makukuha? 20 bilyon. 20 bilyon. 30 bilyon. Ginong Gaminyan, ayon sa aming pagtatasa, ang iyong net worth ay mas mababa sa 30 bilyon. Kaya ang aksyon na ito ay walang bisa. Karapatan sa pagbid bumalik sa kamay ni President Gu. Wala kang pera. Bakit ka nagpapanggap na mayaman? Nga nakakahiya hahaha. Paano kung isama ko ang kay Shenyao? Paumanhin, kahit isama niyo pa si Miss Shen, wala pa rin kayong karapatan. President Gu, ngayon ay talagang ang gwapo mo. Nakakahiya. Bakit? Kinakahiya mo rin ako, di ba? Wala kang 3 bilyon, manloloko ka. Niloko mo pa ako na mag-invest kang 0 bilyon. Ngayon, kahit agawin ko ang batong ito. Nyuk Xiaohua, tigil. Ibigay mo sa akin ang bato. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang bato, papatayin ko siya. Niloloko mo ba ako, ha? Ngayon na. Wasak. Ang plano ko sa loob ng maraming taon, lahat ay wasak na. Gu Cheng's, kung gayon, sabay tayong magpunta sa impyerno. Gu Cheng's, hindi pa tayo tapos dito. Saan ka pupunta? Tigil. Hayaan mo na. Masamang babae, huwag kang tumakas. Bitaw. Bitaw. Shen Yao. Inakala kong may utang na loob ako sa'yo noon, kaya paulit-ulit pinatawad kita. Pero hindi ko inakala na ngayon. Pati mga bata ay hindi mo na pinalampas. Gusto mong saktan ang mga bata. President Gu, ako po. Inutusan lang po ako. Si Gu Mingyuan po ang pumilit sa akin. Chengs. President Gu, hindi ko po sinasadya. Hindi na kita palalampasin. Ngayon, babawin ko na ang lahat ng investment sa Shen Group. Huwag po, President Gu. Ang Shen Group ay umaasa lang sa investment ng Gu Group para mabuhay. Lumalamig na ang panahon. Gu Mingyuan, may mukha ka pa bang lumapit sa akin? Anong ginagawa mo? Malapit mo na akong pasalamatan. Sa Cloudstone Fragment, ikaw ay magiging kasing lakas ni Niu Xiaohua. Sobrang lakas. Niu Xiaohua. Magandang hapon, President Gu. Anong maganda sa hapon? Tingnan mo nga kung anong oras na.
Bilang bodyguard ko, kulang ang proteksyon mo. Bawas sa sweldo mo ng 100,000. 100,000. Ang itim naman ng budhi mo. Gu Chengs. Umalis ka sa Gu Group. Sino si Gulian Hua? Si Galianhua ang lola. Kung gayon, bakit si Lola inilipat ang shares sa kanya? Ito ay paglilipat ng shares. Nagulat ka, di ba? Ako rin ay miyembro ng pamilya Gu. Bakit hindi ako pwedeng magmana? Dahil sa dami ng kasamaan mo. At sa pagiging hindi tapat mo. Gu Chengs. Ganoon ka ba kasiguro na ikaw ang magiging tagapagmana ng Gu Group? Ano ang lamang mo sa akin? Dahil wala kang ganoong kagaling na guro. Ang mga halatang kabutihan ay hindi na kailangang sabihin. Napakabobo mo talaga. May problema sa kontratang ito. Pupuntahan ko siya. Teka lang. Hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, malalaman ninyo kung gaano kayo kahina. Minyuan, ang kinabukasan ng kumpanya ay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Bata pa si Xiaos. Walang ingat sa ginagawa. Ikaw pa rin ang pinagkakatiwalaan ni Lola. Totoo ang sinabi ni Lola. Nakita na ang kontrata sa paglilipat ng shares. Nakita na rin si Lola. Bakit hindi ka pa umaalis? Ano pa ang hinihintay mo? Nakita na ang kontrata sa paglilipat ng shares. Nakita na rin si Lola. Bakit hindi ka pa umaalis? Ano pa ang hinihintay mo? Paano ba umalis? Pakita mo nga sa akin kung paano. Anong ginagawa mo? Maliit na isda. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Gu Chengs, mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Saang kalye ka magmamakaawa para mahanap kita doon at bigyan ka ng kaunting tulong. Sige, 1 billion. Ibigay mo sa akin. Nananaginip ka ng gising. Sa tingin ko, ang mga basura na ito, dapat nang linisin. Iyan lang ba ang lakas mo? Humanda ka. Gamingyuan. Tingnan mong mabuti. Hindi ito ang sariling sulat kamay ni Lola, ang pirma. Kahit na. Kaya kung ngayon, direktang tawagan si Lola sa video call. Para siya mismo ang magsabi sa iyo kung totoo ba ito o hindi. Lola, sabihin mo na. Handa ka bang ilipat ang lahat ng shares sa akin at ipaubaya sa akin ang Gu Group? Narinig mo na? Si Lola mismo ang umamin. Sige, hindi na ako magpapanggap. Ibubunyag ko na ang lahat. Lola, huwag ka nang umarte. Tito Gu, buti na lang tama ang hula mo. Si Lola Gu ay talagang. Biniro ng isang pagsunod sa utos na bulete. Naalis ko na. Ang galing mo, Dian. Paano nangyari yan? Alam nyo na pala noon pa? Hindi ba? Kung nalaman mo agad. Paano namin mapapanood ang ganitong, libreng at kahangahangang palabas? Gu Chengs, talaga bang iniisip mo Na kaya mong kalkulahin ang lahat. tumasok ka? Magandang araw, President Su, Miss Su. Bakit kapag nakikita ko siya, ang lakas sa loob ko, ay kumikilos ng ganito kalakas? Shen Yao. Hindi ba apelido mo ay Shen? Bakit naging Suna? Siya ang anak kong matagal nang nawawala. Bakit hindi siya pwedeng maging Su? Tatay, dati sinasamantala nila na wala akong koneksyon kaya nila ako binuli. Kasalanan mo, Papa. Ang dami mong taon na nawala. Noon, nagpahanap ako ng balita tungkol sa'yo. Sayang. Ang daming taon ang lumipas. Pero ayos lang. Ngayon, ikaw ang dalaga ng pamilya Su. Anak ng pinakamayamang tao. Tingnan natin kung sino pa ang mang-aapi sa'yo.
Gusto kong bilhin mo ang group. Bilang regalo sa muli nating pagkikita. Sage, ikaw ang mabait na anak ni Papa. Ano man ang gusto mo, bibilhin ni Papa para sa'yo. Kahit ang mga bituin sa langit, kukunin ni Papa para sa'yo. President Su, sigurado ka ba na si Shen Yao ang tunay mong anak? Dati kasi, niloko niya ako ng husto. Guchengs, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anak ko siya. Paano ako magkakamali? Ang lakas ng anak ko ay tulad ng sa kanyang ina. Sobrang lakas. At may marka pa ng plum blossom sa kanyang balikat. Maari ba akong magkamali? Ang sinasabi niya, mas kamukha ko pa. Ang hinahanap niya ay ang babae, 5 taon na ang nakalipas. Pero hindi naman si Shen Yao yon. Bakit mo pa kailangan silang bigyan ng maraming paliwanag? Kapag nabili na natin ang group sila, hindi na sila karapat-dapat magtaling ang sintas mo. Tama, President Su, nakita ko ang paghihirap ni Shen Yao at ang pambubuli sa kanya. Kung hindi ka naawa, ako ang naawa. Huwag kang mag-alala. Nabibili na ni Papa ang group, ang mga shares ng ibang shareholders. Hindi na makokontrol ni Guchengze ang kumpanya kahit anong gawin niya. President Gu, ang acquisition letter mula kay Su Jinghe. President Gu, Ano ang gagawin natin ngayon? Paano kung isa-isa ko silang palayasin? Huwag kang mag-alala. President Su, totoo nga ang acquisition letter na ito. Kung gayon, bakit hindi ka pa umalis sa group? Pero sadyang nagkataon lang. Ang shareholders ng group ay matagal nang pumirma sa Poison Pill Agreement. Ang 50% ng shares na binili ninyo, lahat yan ay bababa ang halaga. Kaya, President Su, yung 50% shares na binili mo, naging 5% na lang sa huli. Di mo rin maintindihan kahit ipaliwanag ko. Ano? Mag-isip kang paraan. sige. Okay lang. Nandito si Papa, ayusin ni Papa to. President Su, mas mabuting mag-isip ka ulit magpad na test kay Shen Yao. Kung hindi talagang nagpapalaki ka ng ahas sa tabi mo. Pa, Huwag mo siyang pakinggan. Ang powers ko. Ang birthmark ko patunay na yan lahat. Bakit takot na takot si Shen Yao na magpa-DNA test? Baka kasi tama nga si Guchengze. Ganon ba? Shen Yao, Mag-isip ka mabuti. Meron akong. Maraming ebidensya laban sa'yo. Kung malaman ni Guchengs, napeke ang pagiging anak ko sa pamilya Su. Tapos na ang lahat. pa, Huwag kang makinig sa kanya. Nanggugulo lang siya. kasalanan ni Papa. Kung nahanap ka lang sana ni Papa ng mas maaga, hindi ka sana nakaranas ng ganito karaming hirap. Paano naman ang group? Huwag kang mag-alala. Ang ipinangako sa iyo ni Papa ay tutuparin niya. Pero hindi ko inakala na ang group ay may poison pill plan. Hindi natupad ni Papa ang pangako niya. pa, Ayos lang. Hindi rin sila magtatagal. Umuwi na muna tayo. Kung magpapatuloy pa ito, malantad lang ang pagkatao ko. Mas mabuti pang magpakabait na lang at maging mabuting tao. Tunay ngang ikaw ang aking mabait na anak. Naalala ni Papa noong bata ka pa. Gustong-gusto mo ang jajangmyeon na niluluto ni Papa. Nang mawala ka, hindi ka na ba nakakain ulit? Tara, uwi si Papa at ipagluluto ka ng noodles. Maghintay lang kayo. duwag. Ang ebidensya na sinabi mo kanina, totoo ba lahat? Siyempre, hindi totoo. Ang mga taong may masamang ginawa lang saka lang sila matatakot sa multo. Bakit? Bakit lagi silang nakakalusot? Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, kailangan mo lang itong twin nails ipako sa mansyon ng pamilya Gu. Sipsipin ang kanilang suwerte. Kapag nawala ang kanilang suwerte, wala silang silbi. Santo. Santo. Ito. Ano ang kailangan mo sa akin? Santo, tulungan mo ulit ako, please. Nasira ang Cloudstone. Dahil kay Guchengze, sa bobong babae sa tabi niya, at sa kanyang mga anak. Kung hindi, matagal na akong nagtagumpay. Ito ang twin nails.
Kailangan mo lang ipako ang twin nails sa bahay. Ang lahat ng swerte ng pamilya Gu ay mawawala. Ang pagkuha mo sa bahay ay napakadali. Salamat, Santo. Salamat, Santo. Sa totoo lang, gusto ko silang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Sila ang nagtulak sa akin dito. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Siyempre, para maging may-ari ng pamilya Gu. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gu Mingyuan, inalagaan ka ng pamilya Gu sa loob ng 20 taon. Sa pagkain, damit, at lahat ng pangangailangan, mayroon bang ipinagkait sa'yo? Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Sabihin mo ang gusto mo. Basta't itong twin nails ay maipako sa dingding. Ang suwerte mo at ni Gu Chengzi ay magiging akin. Ang pag-agaw sa Gu Group ay magiging napakadali. President Gu, mag-ingat. President Gu, hindi ka nakaiwas. Ano sa tingin mo? Hindi maganda, President Gu. May tumawag na naman mula sa bahay. Sabi ni Gu Mingyuan, sa bahay daw ay nagpako ng twin nails. Ang matandang ginang ay nawalan ng malay. Ano? Mom, Ang yang energy ng twin nails ay agad nahihigop sa swerte ng lola at ililipat ito sa taong may yin energy. Matanda na ang lola, kung hindi ito agad matatanggal, mapanganib ang buhay niya. Diyan, dalhin mo ang kapatid mo ngayon at pumunta kayo agad sa bahay ni Lola Gu. Mag-ingat kayo sa daan. Sikpo. Tinawagan ko na si Dian. Nagtiwala ako kay Dian. Kayang gisingin si Lola Gu. Gaming Yuan. Kung may mangyari kay Lola, hindi kita patatawarin. Dian. Sa wakas, nakabalik na kayo. Pero huli na ang lahat. Mom, Bilisan mo, bunutin mo ang twin nails. Shen Yao. Bitawan mo. Shen Yao. Kailan pa naging ganyan ang lakas mo? Ano, takot ka na ba? Takot sa ano? Takot sa ano? Bumaba ka at mag-isip-isip. Daddy, protektahan mo si Mommy. Kami na ang bahala ka, Lola. Ayoko na. Anong nangyari? Bakit nawala ang lakas ko? Magaling. Wala nang lakas si Nyuk Xiaohua. Tingnan natin kung paano ka pa magyabang. Halimaw. Halimaw. Bakit ganito ang mukha ko? Guminyoan, tulungan mo ako. Umalis ka. Ikaw na halimaw ka. Gu Chengs. Ngayon, wala nang swerte ang pamilya Gu. Wala na ring lakas si Niu Xiaohua. Paano mo pa ako lalabanan? Ma, tingnan mo ako. Sa wakas, nakaganti na ako. Malapit nang matapos ang pamilya Gu. Gaming Yuan. Hinding-hindi mapupunta sa iyo ang pamilya Gu. Gu Chengs. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ngayon, ang stock ng Gu Group ay bumabagsak ng husto. Sa loob ng 3 araw, malapit nang malugi ang Gu Group. Bakit?
Paano nangyari ito? Gu Chengs. Wala ka nang magiging anuman sa lalong madaling panahon. Gu Chengs. Kung ngayon ay dadaan ka sa ilalim ng aking mga hita at tatahol ka ng 3 beses, maari kong pag-isipan na ibigay sa iyo ang posisyon ng asong tagapagbantay ng pamilya Gu para hindi mo masabi na hindi ko pinapahalagahan ang pagiging magkapatid. Pwey. Gu Mingyuan, huwag kang mangarap. Nandito pa ang bodyguard ko. Niu Xiaohua, sa tingin mo ba ngayon, malakas ka pa rin? Ngayon, dudurugin kita na parang durog na langgam, ganoon kadali. Yao Yao, Subukan mong galawin siya. Yao Yao. Anong nangyari sa'yo? Nakita mo ba? Dumating na ang aking katulong, President Su. Sila po ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Shen Yao. Pero ngayon, naipaghiganti ko na si Shen Yao. Ang kapalaran ng pamilya Gu ay nakuha ko na. At ang shares ng Gu Group ay bumababa na. Ngayon, ito ang pinakamagandang pagkakataon para bilhin ang Gu Group. Tatay, Hindi. Si Gu Mingyuan. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganyan. Gu Mingyuan. Walang hiya ka. Tatay, tulungan mo ako. Ayokong masira ang mukha ko. Kunin siya. Dakpin siya. teka. Shen Yao, nabaliw ka na ba? Nakalimutan mo na ba? Kung paano mo nakuha ang pagiging dalaga ng pamilya Su? Tay, Palayasin mo siya. Gu Mingyuan, anong ibig mong sabihin? Huwag kang maniwala sa kanya. Palayasin mo siya. President Su, si Shen Yao ay hindi mo talaga anak. Ang kapangyarihan niya ay ninakaw lang. Gu Mingyuan, tumahimik ka. Yao Yao, totoo ba? Ang sinasabi niya, Hindi ko ginawa. Kung hindi ninakaw ang kapangyarihan niya, bakit siya nagkaroon ng backlash? Kahit paano, ang pamilya Gu ay tapos na. Wala na akong pinagsisisihan. Gu Mingyuan. Mukhang bibigin kita. Anong sinasabi mo? ngayon, ang market value ng Gu Group ay nagpakita ng pagsabog ng paglago na lumampas sa 50 trilyong yuan. At tuloy itong tumataas. Paano nangyari yan? Kanina lang. Kung hindi ko ipapakalat ang pekeng balita tungkol sa pagbaba ng stock ng Gu Group, paano ka nagawang magpakita ng bahid? Marahil, isang pekeng balita lang na tulad nito ang makakalinlang sa isang tanga na tulad mo. Secretary Lin. Dalhin mo rito ang mga ebidensya. Alam mo ba kung ano ito? Nandito lahat ang ebidensya kung paano mo pinatay ang aking ama noon. Impossible. Kung may ebidensya ka, bakit mo itinago hanggang ngayon? Binigyan kita ng pagkakataon. Ang mga litretong ito ay patunay na sinabotahe mo ang sasakyan ng aking ama noon. Sapat na yan para makulong ka. At ito pa. Nasira ko na. Ang brake system na matandang Gu. Magmaneho ka ng malaking truck. At banggain mo lang siya sa gilid. Ang mga ebidensyang ito ay nanatili hanggang ngayon. Dahil sa aking ama, bilin niya sa akin bago siya mamatay. Na huwag kong sirain ang aming pagiging magkapatid. Impossible. Ang matandang yan ay may iniwan sa'yo. Paano siya magpapanggap na mabait bago siya mamatay? Sa totoo lang, hindi mo alam, di ba? Hindi ka naman talaga ang aking ang tunay na anak ng pamilya Gu. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang anak ng nanay mo na nambabae habang kasal at ipinanganak ka sa ibang lalaki. Ikaw at ang tatay ko ay walang anumang koneksyon sa dugo. Impossible. Fake. Fake ito. Noon, ang tatay ko, dahil ayaw kang makitang palaboy-laboy, ay pinulot ka. Pero ginantihan mo pa rin ang kabutihan niya. Walang utang na loob. Nagsisinungaling ka. Malinaw na ang matandang Gu na yon ang nagkaroon ng kabit sa labas. Kaya ka ipinanganak. Nang mamatay ang nanay ko, hindi man lang siya dumalaw. Dapat lang siyang mamatay. Gu Mingyuan.
Ang recording pen na ito ay natagpuan sa mga naiwan ng nanay mo. Noon, bata ka pa, itinago ng tatay ko ang ebidensya para hindi ka masaktan. Huwag mong sisihin ang tiyogo mo sa hinaharap. Noon, dahil sa pag-ibig, iniwan ko ang tiyogo mo at ipinanganak ka. Mabuting tao ang tiyogo mo. Ma, Gumingyuan, ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa sadyang pagpatay. Sumama ka sa amin. ako? Anong sinasabi mo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Anong ginagawa ninyo? Gu Chengs, 5 taon na ang nakalipas. Dapat pinatay na kita sa lason. Ikaw pala. Ang plano ko sana ay sirain ang reputasyon mo at ang Gu Group ay magiging akin ng walang kahirap-hirap. Pero bakit? Bakit ka napakaswerte? Nailigtas ka pa. Hindi ko dapat pinatawad ka, at hindi ko sana naging dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako suwerte. Ang mga taong may masamang intensyon ay hindi kailanman magkakaroon ng magandang katapusan. Gu Chengs, patuloy kitang susumpain. Dalhin siya. Patuloy kitang susumpain. Tay, uwi na tayo. Uwi ako at kakain kasama ka. Tigil. President Su. Si Shen Yao ay, hindi mo siya tunay na anak. Hindi totoo yan. Niloloko ka lang niya. Umalis na tayo. Kapag nakuha ko na ang gugrupa sa'yo, gagawan ko pa ng paraan para aksidenteng mawala si Sujing. Hindi ko na kailangang magpanggap bilang peking mayaman. Eke ang lahat, Eke. Pek, bakit ka natataranta? Maglakas loob ka bang magpadna test kasama si President Su? Apa, umalis na tayo. Ito ang litrato ng nanay ko. Ano? Ito ang litrato ng aking yumaong asawa. Ano ang sinabi mo? Ito ang litrato ng nanay ko. Pa, niloloko ka lang niya. President Su, ang resulta ng DNA test ninyo ni Shen Yao ay kumpirmado na. Kumpirmadong wala kayong dugong magkadugo ni Shen Yao. Su Jing at Shen Yao. Walang dugong magkadugo. Hindi. Hindi totoo. Siguradong may ginawa sila sa report. Aba. Pati ako, niloko ninyo. Mga gwardiya. Kalad ka rin siya palabas. Hindi. Hindi. Ikaw na naman. Ikaw na naman? Bakit? Bakit lagi mo akong sinisira? Niu Xiaohua. Mommy, salhin mo. Ito ang twin heartstring. Maari nitong ikonekta ang aking kapangyarihan sa iyo. President Gu, magpahinga ka muna. Huwag mong bunutin. Hindi ko kayo hahayaang. Maging masaya kahit sino sa inyo. Bahala ka diyan. Mommy, Talagang katulad ka ng iyong ina. Sobrang lakas. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina. Bakit hindi kita nakilala? Teka. Naalala mo ba ang Jedi pendant na iniwan ng iyong ina? Naalala mo ba? Parang meron din ako niyan. Aking mahal na anak. Sa wakas ay nahanap ka na ng iyong ama. Naku, ang tatay ay talagang ulyanin na. Yung babaeng si Shen Yao. Nakita kong malakas siya, kaya napagkamalan kitang siya. Ang tatay ay talagang ulyanin na. Ano ba yan? Binabati kita. Sa wakas ay nahanap mo na ang iyong tunay na ama. Ang halaga ng stock ng Su Group ay mas mataas pa kaysa sa Gu Group. Kung gayon, ang golden body ng founding master ay hindi ba't kaagad ay matutubos na? Ayos lang, ay. Ang mahalaga ay nagkaayos na kayo. Gu, anak. Hindi na ako magiging bodyguard. Gu anak. Mom, kung hindi ko kikitain gamit ang sarili kong mga kamay, hindi ko matutubos ang golden body ng founding master.
Ano ang pangalan mo? Dian. Ito ang aking apo. Ikaw naman. Pau. Ay, ang aking apo. Magandang araw, Lolo. Mabuti. Bakit ang aura niya ay palaging nagbibigay sa akin ng hindi magandang pakiramdam? Dian. Kumusta na si Lola Gu? Kapag natanggal ang twin nails, ayos na siya. Kailangan lang niya ng pahinga. Sayang. Ang kapalaran ng pamilyang ito ay hindi pa rin maganda. Ayos lang. Dian. Napakagaling mo na. Nagpapasalamat ako sa iyo. Sage. Dahil ayos na ang lahat, uwi na tayo. Magluluto ako ng masasarap para sa mga apo ko. Salamat, Tay. Ang bahay na ito, ang bawat pagkakaayos, masyadong perpekto, parang sinasadyang may itinatago. Ang aura ng kwartong ito. Dian. Ang kwartong ito, hindi pwedeng pasukin ng basta-basta. Ang mga gamit ng lola mo, hindi pa nakaayos. Hatid ka ni Lolo pabalik para matulog. Seg? Mabait. Tara. May kakaiba talaga sa kwartong to. President Gu, noong 5 taon na ang nakalipas, sa listahan ng mga pumasok at lumabas sa hotel, wala talaga ang pangalan ni Niu Xia o Hua. Pero nandito ang pangalan ni Suhi. Si Suhe ay anak na matagal nang nawawala ni Su Jinghe. Kung ganoon, si Niu Kuyao pala siya? Kung ganoon, sina Dian at Pau, mga anak ko ba? Secretary Lin, bilisan mo, i-arrange mo agad. Magpad na test sila. President Gu, ito. Si Miss Niu ay anak ng pamilya Su. Ang mga lalaking nanliligaw sa kanya, pwedeng kumila mula rito hanggang France. Sino pang magmamalasakit kung sino ang ama ng mga bata? Kung gayon, ano ang gagawin? Kung gayon, kayo po, ay pwedeng unahin munang makuha ang puso niya. Puso? Ito ang aking gabay mula sa maraming taon ng karanasan sa pag-ibig. Ngayon, ibabahagi ko na sa iyo. Bakit po, President Gu? May kailangan po ba kayo sa akin? Tinulungan kitang mahanap ang iyong ama. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Siyempre naman. Pero, anong klaseng pasasalamat ang gusto mo? Samahan mo ako sa isang araw. Bakit po, President Gu? Madumi ang sapatos nyo. Tutulungan ko kayong punasan. President Gu, hindi nyo na kailangang maging ganyan kapormal. Tumayo ka. President Gu. Gu. Hindi ko po sinasadya. Huwag ka nang magsalita pa. Samahan mo akong bumili ng damit ngayon. Madam. Sa wakas, magtatagumpay na ang plano ko. Hindi ka ba masaya para sa akin? Basta gamitin lang ang naipong yaman ng pamilya Gu. Sa tulong ng spiritual energy. Makuha ko na ang lakas ni Niu Xia o Hua. Pagkatapos nito, wala nang makakagawa sa akin. Sayang naman, isang hakbang na lang. Ang lakas ni Niu Xia o Hua malapit nang pumasok sa katawan ko. Oh, madam, alam mo ba? Gaano katagal ko inihanda ang planong ito? Gaano karaming taon ang nasayang? At gaano kahirap? Kung inilagay mo lang ang twin nails sa bahay, ang swerte ng pamilya Gu ay mawawala na. Pero okay na ngayon, kalahati na ang tagumpay. Si Gu Mingyuan at Shen Yao, dalawang tanga na yan, nagsisilbing panangga ko sa harap. Mas magulo ang sitwasyon, mas maganda para sa akin. Sa huli, wala nang makakapagbintang sa akin.
Oh, madam. Kung hindi ka nagpili na tumalon sa bintana noon at ibigay sa akin ang lakas mo, paano ako makakagawa ng paraan para lokohin ang mahal kong anak? Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Kuya, sigurado ka bang may problema sa loob ng bahay na to? Daddy, naramdaman ko rito ang lakas ni Mommy. Papasok na sana ako, pero binuhat ako ni Lolo. At ngayon, ang lakas ni Mommy ay lalong lumalakas, at kasama na rin ang kapalaran ng pamilya Gu. Pero, ang Tongzin Chuan ay kaya lang ikonekta ang lakas ko kay Mama pansamantala. Kailangan pa rin ni Mama na mabawi ang sarili niyang lakas para maprotektahan ang sarili. Sa pagkakataong ito, kami naman ang magpoprotekta kay Mama. Kuya, wala namang laman dito. Totoo kaya ang sinabi ni Lolo na may nakatagong gamit ni Lola dito? Kuya, baka nagkamali ka lang ang pakiramdam? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Mahal kong asawa, kapag ang ating anak ay nakapasok na sa transfer array, magkakaroon ako ng walang hanggang kapangyarihan. Pagkatapos niyan, ang anak mo ay bababa para samahan ka at makasama ka na. Takbo. Ang pinto ay nakakandado ng Newto Mamian. Kahit gaano pa kalakas ang lakas nyo. Hindi nyo tumabubuksan. Hindi nakikita, hindi naririnig. Selyado. Mga simpleng trike lang yan. Hindi yan makakapigil sa akin. Kuya, natatakot ako. Walang problema. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Diyan, pao-pao. Dali, lumabas na kayo. Kanina si Lolo nagbiro lang sa inyo. Kung hindi pa kayo lalabas, Kakainin ko na kayo. Nasaan na sila? President Gu, sasagot muna ako ng tawag. Hello. Kinidnap ko si Pao-Pao at Dian. Nasaan kayo? Huwag mag-alala. Mabilis na kayong magkikita ng nanay nyo sa ilalim ng lupa. Ano ang kailangan para palayain sila? Huwag mag-alala. Magiging okay yan. Marami akong pera. Ibibigay ko ang lahat ng hilingin nila. Sandali lang, si Dian at Pao-Pao, hindi naman sila ordinaryong bata, paano sila makidnap ng biglaan? Baka si Guminyuan ang nasa likod nito. Anong ginamit niyang paraan? Pero si Guminyuan ay nahuli na. Niu Xiaohua, sina Dian at Pao-Pao, may nasabi ba sila sa iyo kamakailan? Wala. Hindi nagsasalita si Dian. Baka dahil ang taong ito ay siya ang pinakamalapit sa kanya. Su Jing, Kung gayon, hanapin na natin siya. Nasaan ang mga bata? Nandito ang mga bata. Et takbo. Gusto mong tumakas? Hindi ganoon kadali. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot, ete. Poprotektahan ka ni Kuya. Dian. Pao-Pao. Lumabas kayo. Dinala ko ang nanay ninyo para hanapin kayo. Nahanap ko kayo. Dian. Nandito. Mahal ko. Nakakagulat. Saan napunta ang ganoong kalaking bata? Ano man ang mangyari mamaya, dapat kang makinig sa akin. Hindi ito simpleng pagdukot. MM.
Sina Dian at Pao Pao. Siguro sila ay umuwi na mag-isa. Hanapin mo sila sa malapit. Siege. Mommy! Mommy, bilisan na natin. Si Su Jinghe ay isang masamang tao. Ano? Siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Kasama na si Shen Yao at si Go Mingyuan. Sila ay inutusan lang niya. Tama nga ang hinala ko. Tara na, dinala ka niya rito. May iba siyang balak. Sag, Tara. Walang kulang. Kumpleto na kayo. Lahat ay nasa plano ko. Gayon. Walang makakatakas. Su Jinghe, ano ang balak mong gawin? Niu Xiaohua. Siya ang tunay mong anak. Ano ngayon? Sa mundong ito, walang sinuman ang makakapigil. Sa aking dakilang plano, Anong plano? ang kunin ang kapangyarihan mo. Ako ay magiging ang pagiging walang kapantay sa mundo. Ikaw din ang pumatay sa nanay ko. Ang dugo ng pamilya ninyong New ay may sobrang lakas. Pero ang nanay mo, alam niyang kukunin ko ang kapangyarihan. Kaya't patago niya akong niloko at maaga kanyang ipinadala sa ibang lugar. Mas pinili ng nanay mo na mamatay kaysa ibigay sa akin ang lakas. Kaya dapat lang siyang mamatay. Alam mo ba yon? Su Jinghe, demonyo ka. Gabi na. Sa labas, Naglagay ako ng transfer array. Ang kapangyarihan sa iyo, malapit nang maging akin. Ang lakas ni Mama yan. attention! anong nangyayari? Ma'am, binigyan ko lang siya ng pampasunod na pulbos. Gayon, kahit anong sabihin natin, gagawin niya. Su Jing, dahan-dahan kitang sisingilin sa utang na to. Bago yan, kukunin ko muna ang interest. Anong gagawin mo? Attention! Ready. Xiaohua. Kaliwa. Sampalin mo ang kanang pisngi. Xiaohua, tigilan mo yan. Hindi pa yan sapat. Gusto ko pa ring humingi ka ng tawad sa akin. Tapos, gusto ko, sayawin mo ang Super Juniors. Sorry. Huwag kang masyadong magyabang. Maliit na trick lang yan. Ma'am, Sino ang nangahas na galawin ang aking junior sister? Kiang Kun Wiji. Bumalik na ang lakas ko. Pakiramdam ko. May mainit na pakiramdam sa puso ko. Mainit at nakakagaan ng loob. Senior brother, salamat. Bawal maghawakan ang lalaki at babae. Hindi mo ba alam? Ang pagbabawal sa paghawak ng lalaki at babae ay payo para sa mga may masamang intensyon. Hindi kami ganoon ni Xiaohua. At saka, Sino ka ba? Ako ang boss ni Xiaohua. At matalik na kaibigan. At pitaka at mabuting boss. Ang dami mong sinasabi, ibig sabihin, kinakabahan ka. Dahil matagal na kaming magkakilala ni Xiaohua. Matagal na kaming magkakilala. Hindi pa ba kayo kapos mag-away? Kanina, si Su Jinghe ay gumamit na mahika upang tumakas. Ang attack ko kanina, dapat ay malubha siyang nasugatan. Hindi nagtagumpay ang transfer Great Lao. Dapat ay babalik sa kanyang sumpa. Hindi tayo dapat magtagal dito, bilisan na natin. Bakit nangyayari ito? Ang sumpa. Ito ang sumpa. Ayoko nito. Tama. Kung makuha ko lang ang kapalaran ni Gu Chengze, makukuha ko ang lakas ni Niu Xiaohua.
Kunin mo ang lakas ninyo, Xiao Hua, para sa akin. Bawiin mo. Kuya, bakit ka bumalik ngayon? Sabi ni Master, may panganib ka sa ibaba ng bundok. Kaya ako dumating. Buti na lang dumating ka. Kung hindi ako, ang diwata ng mundo, ay baka mamatay. Si Su Jinghe ay malamang gusto ang lakas mo. Pero hindi siya nagtagumpay ngayon. Malamang babalik pa siya. Akala ko nakita ko na ang tunay kong tatay. Huwag kang mag-alala hanggat nandito ang kuya mo. Ligtas ka. Siya ba? Ang magiging asawa ng kapatid ko sa hinaharap? Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Nang makita mo siya. Hindi ba't ang bilis ng tibok ng puso mo? Lagot ka. In love ka na. Ganito pala ang pakiramdam ng pagmamahal. Sige, kasapin mo siya. Huwag kang mag-alala. Basta gusto mo siya, tutulungan ka ng kuya mo na makuha siya. Ang Go family ay dapat isang lugar ng kasaganaan. Pero bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Medyo malamig nga. Halika, Xiaohua. Uminom ka ng sa. Ikaw pa ba ang President Gu na kilala ko? Heto. Parang may sesam sa tasa. Dapat mas mabango. Ito ay espesyal na timpla ko para sa sarili ko. Hindi mo pwedeng inumin. Anong nangyari, President Gu? Anong nangyari? Titingnan ko. President Gu, dumating na ang resulta ng DNA test. Bakit walang kaugnayan sa dugo? Paumanhin. Ayos lang. Hindi ba ito ang pagkakamali ko sa trabaho kapag lumabas ang resulta ng pagsusuri? Anak siya ni President Gu. Baka sakali, makatakas pa ako sa kapahamakan na to. President Gu, kahit hindi mo anak tong bata, pero sa tingin ko, baka in love na si Niu Xiaohua sa iyo. Toro. Bulag ka sa pag-ibig, pero ako, malinaw ang paningin. Kaya mo yan, kapatid. Sige, alis na ako. Sige, umalis ka na. Go! Saan kayo pupunta? Uwi. Uwi sa bahay mo. Tayong apa. Magkasama tayong titira, di ba? 4 na miyembro ng pamilya? Ayun, huwag kang magbiro. Nagbibiro lang ako. President Gu, ganito kasi. Natatakot ako na mapahamak sina Dian at Pao Pao. Kaya pinauwi ko muna sila kasama ang aking senior brother. At para na rin tanungin ang master tungkol sa nanay ko. Ikaw, saan ka pupunta? Siyempre, poprotektahan ko. Siyempre, pupunta ako para hulihin si Su Jinghe.
Mukhang may puwang nga ako sa puso niya. Magandang umaga. Umaga. Hindi ba nagkita lang tayo kanina? Anong nginingiti-ngiti mo diyan? Ang guwapo. Nambobola ng boss habang nagtatrabaho. Bawas sa sweldo, 100,000. Bawas, bawas, bawas. Hay nako, kapitalista. Pero, kung ipagtimpla mo ako ng kape, may bonus ka, 200,000. Sige, ako na. President Gu, inumin niyo po. Tubig? Hindi pwedeng paglaruan ang tubig. Tutubo ang butil ng kape kapag nabasa. Kakaiba. Anong ginagawa mo? Wala. Tubig. Lalambot ang butil ng kape kapag nabasa. Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Lalambot ang butil ng kape kapag nabasa. President Gu, may gagawin pa ako. Alis na ako. Xiaohua, ikaw. Xiaohua, President Gu, bakit ka nandito? kakagaling ko lang sa labas kasama ka. Ero pabalik na sana ako. New Xiaohua. Bakit ka nandito? Kuya, Siyempre, hinahanap ko ang kapatid ko. para sa'yo. Cap ko yan, ah. Nga pala, habang papunta ka rito, may nakita ka bang kakaibang tao? Wala naman. Kumusta ang sitwasyon? Sabi ng guro, ito ang makakatalo sa sikretong sining ni Sujing. Su Jinghe, apos ka na. Uwi na ako. Parang hindi siya masyadong matalino. Bakit naman hindi siya matalino? President Gu, Kaya ko po mag-isa. Ako na po. President Gu, mainit ba sa pakiramdam mo? Bilang bodyguard, paano ko hahayaang mapagod ka? Huwag. Hindi ba mamamatay sa lamig ang gabuto? Basag ang buto. Sisirain ng hangin. Liliparin ng hangin ang gabuto. Ano ba ang sinasabi mo? Ang gabiens. Nilalamig ako. Ay, sana sinabi mo agad.
Gusto kong ka. Hindi ba kakatapos mo lang uminom? Gusto ko pa rin uminom. Siege. Maari na tayong bumalik sa ating amo para magulat. Magaling ang ginawa mo. Nahuli kita. Su Jinghe. Ikaw ang tunay na Guchengzi. Tama. Ako nga. Nagulat ka ba? Paano mo kami nahanap dito? Mukhang ito ang taguan ni Su Jinghe. Taguan. AMM. Kuya, Tara na. Ang kuta naman ng maliliit na beans na yan. Gawan mo rin ako niyan sa susunod. Walang problema. Oras na para ako naman ang magpakitang gilas. Teka lang. Ay naku, ang tanga mo talaga. Pagkalat ng beans para maging sundalo. Lahat ay nasa ilalim ng aking kontrol. Gamitin muna ang iyong kapalaran para maibalik ang aking kapangyarihan. Paano mo nagawang saktan ang lalaki ko? Niu Xiaohua. Ako ang tunay mong ama. Kumakampi ka pa sa iba. Wala akong amang nananakit sa asawa at mga anak. Higit sa lahat, gusto ko siya. Gusto ko. Sage. Gusto mo. Kung gayon, bilang ama mo, pagbibigyan kita ngayon. President Gu, ayos ka lang ba? Dadalhin muna kita sa ospital. May gusto akong sabihin sa iyo. May pagkakataon pa. Natatakot ako. Huwag ka nang magsalita. Xiaohua. Sa simula, curious lang ako. Kung ikaw ba ang babaeng nakita ko 5 taon na ang nakakaraan. Pero kalaunan, nakita ko ang paghilik mo at paglaway mo. Ang cute mo. Nagsimula kong matuklasan. Nagusto kitang makita araw-araw. Inisip kita araw-araw. Xiaohua. Mahal kita. Mahal din kita. Gu Chengs. Tara, sa ospital tayo. Nandito ako. hindi mo masasaktan ang kapatid ko.
Ikaw na batang paslit ka lang. Kaya mo ba akong talunin? Kian Kun Wuji. Basag. Sujinga. Lahat na meridian mo ay naputol ko. Mulang gayon, hindi ka na makakapanakit ng tao. Wala na ang meridian ko. Wala na. Kuya, Kuya, tingnan mo ang mukha ko. maganda ba? Nabaliw na siya. Gusto ko ng lollipop. Masamang tao ka. Lollipop. Gusto ko ng lollipop. Doktor, kumusta si Guchengs? Hindi maganda ang kanyang kondisyon. Bakit? Bakit nangyari ito? President Guchengs, gumising ka. Marami pa akong sasabihin sa'yo. Ilang beses ko nang sinabi, Hindi dapat takpan ang mukha ng pasyente. hindi dapat takpan. Ay naku, ay naku. Natatakot lang ako na masyadong masilaw ang araw. At masilaw ang kanyang mga mata. Huwag kang umiyak. Ginulat mo ako. Baliw ka ba? Bakit kailangan mong saluhin ang saksak na yon? Niu Xiahua. Dahil mahal na mahal kita. Ayokong makita kang nasasaktan. Gusto mo bang maging akin? Gusto ko. President Gu. Ang sample ng test materials noong nakaraan. Nagkamali ako sa report. Gumawa ako ng bago. Dian-Dian at Pao-Pao, sila nga po ang inyong mga anak. Ang taong yon 5 taon na ang nakakaraan. Ikaw pala. Ikaw pala. 5 taon na ang nakakaraan, sumumpa ako. Nakahanapin ko. Ang taong sumira sa dangal ng aking kapatid. Gayon. Hindi ko na kailangang maghanap pa. Kuya, kung susuntukin mo, ako muna. Niu Xiahua. Gusto mo ba? Tingnan mo. May women's weightlifting competition na naman doon. Dali, dali, dali. Pumasok tayo at tingnan. Nasaan ang singsing? Bakit nasa baba pa rin? Niu Xiahua. Hintayin mo ako. Niu Xiahua. Ang cellphone ko, naiwan ko yata sa trunk. Pakikuha naman. Siege. Paumanhin, bawal pumarada dito. Ito ang multa mo. Guchengs. Pakakasalan mo ba ako? Guchengze, pakasalan mo ako. Pakasalan mo siya. Ako, Pakakasalan kita. Niu Xiahua. Kuya, Pinapatay mo ang asawa mo. bakit ka nandito? Ikaw na maliit na pasaway ka.
Nakalimutan mo na ba ang pagtubo sa golden body ng Founding Master? Nakalimutan mo na ba? Magagalit ang Founding Master. Malalagot ka. Ano ang gagawin ko? Ipagpatuloy mo ang paggamit ng iyong kapangyarihan para makalikom ang good karma. Sige, pupunta na ako. Asawa ko, hintayin mo ako. Pwede akong magbigay ng pera para makatulong sa good karma mo.